NBI, FDA, Eco Waste Coalition. So, yun po ay isa naming siguro masasabing maliit na pagkukulang at hindi namin sila nakaugnayan ng mas nararapat po sapagkat alam naman namin na yung Piccolo nga po ay imported. So what about the special subcommittee dealing with parents and children? Kasi bata yung affected and then the caregiver should be in charge. Parang kahit nabilin mo yan, kung yung caregiver is able to step out, hindi yan dapat dinagamit. Okay, pinaliwanag na rin namin yan bakit taon-taon maraming bata. Alam nyo, nataong kasi itong selebrasyon natin ay merong long Christmas break o holiday break yung mga bata. So sinabi namin, dahil sa panahong yan, yung mga bata ay hindi mo mapapalagi sa kanilang mga tahanan. Hindi naman pwedeng sila natulog na lang ng tulog at kain ng kain. Ito yung oras nila na lumabas ng bahay, makipaglaro. Nataon ang napaglalaroan nila ay ang mga mapanganib na paputok. Ano ngayon ang papel ng magulang? Marami kasi nagsusulong na sampahan ng kaso yung mga magulang na sa palagay ng marami ay nagpabaya at sila po ay hinayaan yung mga bata maglaro ng paputok. Subalit, may problema po tayo sa panukalang yan sapagkat pwede rin namang sabihin ng magulang na yung bata nahagisan ng paputok. Kaya po, kasi may mga nahagisan ng paputok. Bagamat malalaman ng doktor kung yan ay nahagisan o gumamit ng paputok. Kasi kung nahagisan ka, hindi mawawarak yung kamay mo. Kesa yung gumamit ka, talaga mawawarak yung kamay mo. Oo. Kaya nga ang aming kalihim and Secretary Enrique Ona, yung mungkahi niya po, mula pa po nung siya'y naging aming kalihim, ay ang community firework display. Kaya nga kung mapapansin nyo, ilang taon nang sunod-sunod na kung saan hindi kami masyado sa scare tactics. Although nagpapakita rin kami ng mga scare campaign katulad nung paglalatag ng mga instrumento na gagamitin sa pag-oopera. At ito po ay sinususugan ng palasyo sapagkat nagbigay na rin sila po ng kanilang opinion tungkol dito. Kung saan po hantong to, abangan po natin, pero bukas po ang DOH sa dialogo po sa mga sektor na maapektuhan po ng ganitong pagbabago po. At isa pang magandang balitang amin nakuha, marami ng mga bayan ang gusto ng tularan ang pagbaban na sinagawa po ng Davao mula pa po noong 2001 na sinundan po ng Olongapo, Baguio at marami pong bayan lalo-lalo na dito sa mga lungsod dito sa Metro Manila. So magkano yung expenses ng entire DOH in preparation for this? Parang in terms of yung budget na napunta. Okay. Ang maisasagot ko lang dyan ay yung binigkas ni Assistant Secretary Roland Cortez nang kami nagkaroon ng press conference noong January 1 sapagkat siya rin ang director ng East Avenue Medical Center. Binigkas niya po ron na naganda sila ng 2 milyong piso para dito sa 2013 sa East Avenue Medical Center lang yan Kung doon sa 50 ospital a portion of that, so it can range from siguro 30 to 70 million. Sa 50 ospital pa lang yan. Pero yan po, estimate lang namin. Sa East Avenue, maintindihan namin yung 2 million kasi isa siya sa top 3 na nagre-report na maraming injuries. Siguro, hindi naman ganun kalaki para sa ibang ospital. Baka mga 10 hanggang 20% lang ng ginastos ng East Avenue.
Yes. Children, yung bilang natin yung napupakan ng mga bata, 10 years old below is 229. Tama po. I-check ko Mas mataas pa rin po ba yung last year? Okay, last year nasa 26% tayo, ano? Ano yung absolute number? Less than 10 na isang taon. 237, which is 27%. Halos walang pinagbago kasi mga bata pa rin talaga. Pero kung knowing na hindi pa po tapos yung cut-off, di ba hanggang January 5? Opo. Inaasahan po ba natin tataas? Kasi isang Kung tataas man to, ay 934, ano? 933. Magfi-fearless forecast ba ako na lalampas ng 1,000? Ayoko. Pero sir, di ba yun po yung naging isang basis natin yung January 1, yung nasabi po natin na naging effective po yung campaign kasi mas marami po mga bata yung, mas konti po yung mga batang nakutukan na yung taon. Yun ang datos kasi noong January 1. Pero tingnan po natin kasi sa ngayon, lumalabas na kung ano yung dami nung batang naputukan ng 1 taon, yun din ngayon. Okay. Dahil nung 1 taon ay may pagbaba at sinabi natin ano, so kung ganun din karami yung bata, so ganun din yung ating conclusion. Ang batayan ho namin sa successful campaign ay ang mga sumusunod. Ang pagtaas o pagbaba ng bilang kumpara ng nakaraang taon, mga bilang o porsyento ng batang wala pang 10 taong naputukan, ang pagkagrabe ng mga injuries, kung mas maraming naputulan o hindi, kung mas maraming gumamit ng mga pinagbabawal na paputok, kung ang mga bystanders ay mas marami ang sa kanila ay tinamaan, at ang bilang po ng namatay, at ang bilang po ng mga nabiktima ng stray bullet. So, yan po ay babalansehin natin bago tayo magsabi. So, ang ulat po ng aming kalihim ay inyo po matutunghayan sa January 6 para sa final report. Sa final report po, isasama po namin ang tao ng bilang, kasama na yung galing sa ibang ospital na hindi kasama rito sa 50 hospitals. At baka meron na rin kaming impormasyon doon sa mga sinumpong ng hika dahil sa usok, makapal na usok at dinala po sa mga ospital. Kasi meron na kaming datos ng 1 taon para malaman natin kung talagang masama po epekto ng usok. Sir, would you recommend an all-out scare tactics? You mentioned a while ago the DOH somehow delayed and did not resort to an aggressive scare tactics because of Yolanda. But next year, or this year, would you recommend an all-out scare tactics to further lower? Tumaas po ngayon eh. Okay. Lahat ng rekomendasyon, final recommendations ng DOH sa January 6 ihahayag. But as early as now, what are the Hindi pa, kasi titingnan pa namin yung kung yung pikulo nakaputol ba, ganito, ganyan. Pero ang data mo, sir, mataas. Oo, kung yun lang yung tatanggalin. Oo, kasi ang scare tactics ay para ipakita yung mga nawarak na kamay, ganyan. Yung mga nakawarak ng kamay namin, Yolanda. Titingnan pa namin kung yung piccolo may ganun effect. Kasi ang nakita namin, mas maraming tinamaan sa mata. Oo. So, titingnan namin yon. Hintayin nyo na lang, ilang tulog na lang yon. Oo. 1,000 mark. Tingnan nyo nga yan. 2011. Okay. Kasi nag-plateau na nga tayo sa 1,000 less. Pero ito may sa January 6 na nga, ayokong January 6. January 6.
January 6 lahat po. Ang inyo pong napapanood ay ang press briefing ng Department of Health sa pangunguna ni Assistant Secretary Eric Tayag. Sa pinakahuling tala ng Department of Health, umabot na sa 933 ang bilang ng firework-related injuries sa bansa. Ayon kay Tayag, mas mataas ito ng 2% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Period covered nito ay mula December 21 hanggang January 3. Pinakamapinsala ang pinagbabawal na paputok na piccolo na itinuturing na imported na paputok. 354 ang naputukan ng piccolo. 17 naman ang bilang ng mga kaso ng stray bullet. Posibleng naging factor daw kung bakit tumaas ang bilang ng firework-related injuries ay ang mahabang bakasyon. Kaya ayon kay Tayag, panahon na para pag-usapan ang panukalang ipagbawal na ang paggamit ng mga individual ng mga paputok. Hanggang January 5, ang monitoring ng DOH of firework-related injuries. Sa January 6 naman daw, ihahayag ng DOH ang kanilang final recommendation. Nanyon. Unang-una, At yan pong mainit na balita sa oras na ito. Tutok lang dito sa GMA News TV para oras-oras alam mo. Ako po si Chino Gaston. Magandang hapon.